Part 7. Did you already eat your breakfast? Mom asked. Nang marinig ko ang tanong na yun, nakaramdam agad ako ng gutom. I shake my head. Well, habang papunta kami rito, hindi pa naman kami nakakapag-breakfast kasi nga excited si Dan na makita ang lola niya. Abuela, hindi pa po kami kumakain kasi po excited akong makita kayo nila, lola ko. Sabi ni Dan habang masayang pinapapak ang manok. Is that so, mi nieto? Bueno, kumain ka ng marami, pakabusog ka, mi nieto. Sabi nito. Greg's mom is half Spanish, ang dad niya naman 1/4 American Spanish, tas half Filipino. Kaya maganda ang lahi nila, may half din naman ako, my mom is half American, kaya may pagka-blonde yung buhok niya. Tahimik lamang kaming kumain nang biglang putulin ni Greg ang katahimikan. How is dad's condition? Tanong ni Greg sabay subo ng pagkain. Sinusubuan ko naman si Dan na busy sa paglalaro sa iPad nito. He's still in his coma state, mi iho. Doctors here are good pero, hindi nila alam kung ano ang nagpa-trigger sa kanya kaya siya na-coma. Mom said. Is that so? He said saka tumangutango. After kumain we bid our goodbyes to her saka na umuwi. Na nang makauwi sa suite ni Greg, pagod na napaupo ako sa kama. Did you already pack your things? I asked. Why should I? It's 3 days from now. Minamadali mo ata ako, sabi niya. Sinaman ko siya ng tingin. Ano bang pinagsasabi ko dyan? Nagtatanong lang naman ako, sabi ko. You're asking me to pack my things. You sound like you wanted me to go there right now. Naninangkit ang mata ko nitong tiningnan. Are you hiding something? He asked. Ano bang pinagsasabi mo, Greg? I asked. Or maybe you really know that guy's from the hospital, that's why you smile too much, komento niya. Ano ba kanina ka pa, sigaw ko. What? I just want to clarify something, sabi niya. Pinagdududahan mo ba ako? You're the one who's acting weird these past few days. Baka naman ikaw ang may tinatago nang hindi mo sinasabi sa akin, puna ko. Huwag mong ibahin ang usapan, Ana. Madiing sabi niya. Ano bang ipinuputok ng botsi nito at naghahanap ng away? Kita niya ng pagod akol. Where does this thing came from? He asked sabay haplos ng earrings na suot ko. It was the earring chat gave me days ago. Nagkita kami sa isang coffee shop. He keep on telling me na kukunin niya kami kay Greg pero pinigilan ko siya. My friend gave this, sagot ko at saka siya tiningnan sa mata para hindi na ito magduda. A woman or a guy? He asked. But gusto mo pang malaman? Is the word friend not enough for you to dispel your doubts? I asked. Just answer my question. Sigaw niya. Don't shout at me. Sigaw ko din. You're the one who's shouting. Sigaw niya pabalik. Umayos ka nga, Greg, para kang bata, sigaw ko. Damn. Why am I feeling this way? Sabi niya at pinaseda ang kamay sa buhok bago nagkamot ng batok. What are you saying? I asked. You don't even notice, damn, that's it. I'm jealous. I am jealous. You're happy now, he said. Ano bang pinagseselosan mo? I am not seeing anyone, Greg. For Pete's sake, halos 2 buwan na kami rito ni hindi ko pa naiikot ang buong syudad ng Maynila. Puna ko. I don't know. I just felt it when you smiled at the male nurse. Frustrated na sabi niya. Agad akong natigilan, nagseselos siya dahil lang dun sa nurse. Napakababaw naman ang pinuproblema niya. Come on, you're acting like a child, Greg. I just smile because I'm being polite, alangan namang simunyutan ko siya. I said. But those smiles, I never seen that even before we're together, these past few months. I want to make up for all my shortcomings. I want to rebuild our family. I'm glad that you're with me. But I haven't seen that smile of yours even when we first met after a long time of looking for you. Nagulat ako sa pagluhod niya sa harapan ko. He's crying. Why is he acting like this? If you want to see that smile again, then why? Why when we first met, you still have to hurt me, speak hurtful words? You've changed, Greg. You can talk to me in a way that won't hurt me. You're so heartless. Do you think I can even smile after all of what you did? I said. He changed a lot.
he isn't like this noon, he's a good man and that's why I fell in love with him. He's a good man 3 years ago. Am I that heartless to you? He asked. Nagmistulang gripo ang luha ko, mahigpit kong naikuyom, ang kamay na nakapatong sa hita, nakaluhod pa rin si Greg sa sahig. Hindi ko na makayanan pa kaya naman tumayo ako at akmang aalis nang yakapin niya ako mula sa likod. I'm sorry, he said, nakapatong ang ulo nito sa balikat ko. I'm sorry if I didn't treat you well when we meet again, I'm sorry for being rude, I'm sorry for being an asshole. I'm sorry if I became heartless, I'm sorry because I forced you to sign that marriage contract again. I know I changed a lot, but I have my reasons why I became like that. He said. Patuloy pa rin sa pagtulo ang luha ko na parang walang katapusan. I'm sorry, please forgive me. I'll change, I will bring back what I used to be. Humiwalay ako sa yakap niya saka siya hinarap. Please bring back my Greg years ago, I missed him so much. I miss the guy I used to love and cherish, I miss how he cared for me even though he's cold sometimes, I want him back Greg, I want the old you. There I said it. Patawarin mo ako sa lahat so I stopped his words by kissing him. He didn't respond at first but he suddenly put his arm around my waist and pulled me closer to him. I put my hands on his neck to deepen the kiss, we kissed like there's no tomorrow. Gosh, I miss him so much. We stopped for a sec to catch some air before continuing our kiss. He picked me up and carried me to the bed. I wrapped my leg around his waist then addressed his kiss, charming, aggressive and cautious. He sat on the bed while slowly removing the clothes I was wearing. He left my lips and kissed my jaw down to my neck. I tilted my head to give him more access to my neck. He sucked my skin where my tattoo is. I love you, I said softly. Felt him stiffened. Tiningnan niya ako nang nanlalaki ang mata. Say it again please. I want to hear it, napapaos na sabi niya. I love you. He faced me and smiled. I love you too, I always will. After he said that he kissed me, but this time it's passionate. He loves me too. Naalimpungatan ako sa pagtulog kaya napagdesisyonan kong umalis na muna sa kama. Inangat ko ang kamay ni Greg na nakadagan sa katawan ko saka dahan-daang umalis, upang hindi ko ito magising. Isinuot ko ang damit kanina saka tiningnan si Dan sa kabilang kwarto, hindi ko kasi siya naasikaso kanina dahil sa naging away namin ni Greg. Naglakad na ako palabas saka sinilip ang kwarto niya, paulit-ulit na bumabalik. Ang nangyari sa amin kanina at alam kong panandali ang kasiyahan lamang iyon. Hindi pa siya sigurado sa totoong nararamdaman niya, maybe he was scared na baka iwan ulit namin siya. Malungkot akong ngumiti saka umupo sa kama ni Dan at hinaplos ang buhok nito. Mahimbing na itong natutulog sa kama niya, tiningnan ko ang orasan sa gilid. Pasado 3:00 na ng madaling araw, maraming bagay ang bumabagabag sa utak ko. Ang threat na iyon, patuloy na umiikot sa ulo ko, ang tanong sino nga kaya ang nagpadala nun. Hindi ko alam gusto kong umalis ulit at magtago kasama, ang anak at huwag nang babalik rito sa Pilipinas, pero may parte sa akin ayaw akong umalis na parang kulang ako kung wala si Greg sa tabi ko. Hindi ko alam, oo totoo ngang mahal ko siya hanggang ngayon at hindi iyon nagbago kahit ilang taon na ang nagdaan, siya parent, sa kanya parent ako babagsak. Nanubig ang mga mata ko sa naisip, gulong-gulo na ako, ano pa bang magagawa ko na sabi ko na kung ano talaga, ang totoong nararamdaman ko sa kanya ganun din siya sa akin pero ayaw ko munang maniwala, natatakot ako na baka sinabi niya lamang yun para gumaan ang loob ko sa kanya, natatakot ako sa kalalabasan nito. Ano nga bang gagawin ko? Mahina akong napahikbi sa kanya, umalis sa kwarto ni Dan para hindi ito magising, nagsuot ako ng sweater at lumabas na muna. Siguro sa rooftop na muna ako at magbababad muna sa pool. Sumakay ako sa elevator at naghintay ng ilang segundo, nang tumunog ang bell ng elevator lumabas na ako, agad na bumangad sa akin ang malamig na hangin. Iilan na lamang ang tao rito sa itaas siguro ay tulog na ang iba at nagpapahinga. Naghanap ako ng lamesa malapit sa may railing saka umupo doon at nagmuni-muni. Somehow the city lights makes me calm and relax at the same time.
Bigla akong napangiti nang maalala ang nakaraan noon. He used to be cold but he became soft and weird when it comes to his parents. He never failed to amuse me every time his mood changed. Ana, nakarinig ako ng galit na pagtawag ng pangalan ko mula sa malayo. I look around and saw Greg. He's wearing a sweater and shorts. His hair is messy and he looks so damn attractive. Mukhang kakagising lang nito. Hindi nito pinansin ang mga babae nagtawag sa pangalan niya, basta-basta na lang ako kinuha at pinatayo. What the hell are you thinking? Galit na sabi niya. Ano ba? Ano bang nangyayari sa'yo? Nagpapahangin lang naman ako, sabi ko sa kanya, hinayaan ko siyang dalhin ako papunta sa elevator. Nang ganitong oras, sana gin-icing mo man lang ako. Galit pero na sabi niya kahit na nasa loob na kami ng elevator hindi nito binitawan ang kamay ko. Ano bang ikinagagalit mo? At saka ayokong gisingin ka kasi ang himbing ng tulog mo, sagot ko rito. Kahit na dapat gin-icing mo peren ako, sabi niya pero hindi napag-alit ang tono ng pananalita niya. You scared out of me. He said saka ako mahigpit na niyakap. I thought you left. You should have woken me up. He said. Just ko, paano kung totoo talaga ang sinabi niya, paano kung hindi siya nagsisinungaling? Ano nga bang dahilan nito, para magsinungaling siya tungkol sa nararamdaman niya para sa akin? Ang tanong na iyan ay biglang sumagi sa isip ko, oo nga, ano nga ba, ang dahilan niya upang magsinungaling tungkol sa nararamdaman niya? I'm sorry, yun lamang ang lumabas sa bibig ko saka din siya niyakap. Naramdaman ko ang paghalik nito sa tuktok ng ulo ko sa kanya hinawakan ang kamay ko. Gusto kong magpaka-selfish, gusto kong maging masaya, kahit panandalian lang alam kong hindi magtatagal, makikipaghiwalay din siya sa oras na makapaghiganti siya, sa mga taong gumawa ng yun sa mga magulang niya. Let's go home, it's cold out here, sabi niya. Tumango ako. Kumusta na kaya sila Chad? Simula nang may ibinigay siya sa akin nung isang araw, hindi na ako nito kinontak at kahit text man lang. Nasa penthouse na kami ni Greg, hinubad ko ang suot na sweater saka umupo sa sofa habang nakakross ang paa. You hungry? I'll cook, tanong niya. When did you learn how to cook? I suddenly asked. Way back when you left me 3 years ago, sagot niya, tumango lamang ako. Nirolyo niya ang manggas ng suot na sweater saka siya tumingin sa akin. What? I asked. What do you want to eat? He asked. Kahit ano, sabi ko, natawa ako nang mahina ng kumalam ang tiyan ko. Nagtungo siya sa kusina kaya naman sumunod ako sa kanya. Umupo ako sa countertop habang nagmamasid sa kanya kung anong lulutuan niya. You can wait in the living room, may boboard ka lang kakahintay. Sabi niya sa akin. No, I'll just watch you, para naman may matutunan din ako kung sa mga tricks mo sa pagluluto. I said. I crossed my arms in front of my chest as I watched him preparing all the ingredients. It's already 3 a.m. in the morning yet we are cooking a food just for dinner. Simple lang naman ang lulutuin niya, adobong baboy at kare-kare. Parang napaaga pa ata ang almusal namin. Lumingon ulit siya sa akin saka lumapit, may kinuha siya sa gilid ko at bumalik ulit sa pagluluto. Seryoso ang mukha habang nagluluto siya kaya hindi ko mapigilan hindi siya purihin. Long eyelashes, pinkish lips at matangos na ilong, hindi ko mapigilan hindi mag-isip. Biglang pumasok sa isipan ko ang unang pagkikita namin sa halos 4 na taong pagtatago. He did that to me. Ewan ko, nagalit ako nung una pero habang tumatagal na nakakasama ko siya sa iisang bubong, mukhang dahan-dahan ko na din siyang tinanggap. Hey, the food is ready, let's eat, sabi niya. Oh, okay sure, sagot ko saka umalis sa countertop at nagtungo sa lamesa. Masyado atang napalalim ang pag-iisip ko at hindi ko siya nakitang nag-ayos ng lamesa. Pananghilan niya ako ng silya, umupo naman ako at nagpasalamat. Nagsimula kaming kumain at tahimik lamang nang bigla niyang pinutol ang katahimikan sa pagitan namin. About sa nangyari kahapon, simula niya. Ano naman tungkol doon? I said, hindi inaalis ang tingin sa pagkain. I mean what I said, sabi niya. Inangat ko ang tingin sa kanya saka ito kinunutan ng noo. What do you mean? I asked. I love you and I mean it. Nabulunan ako dahil sa pagkakasabi niya agad, naman itong nagsali ng tubig saka tumayo at pinainom ako.
Ininom ko naman ang tubig saka ako at nang maayos na ay agad ko siyang kinurot sa tagiliran. Mag-ingat ka nga sa pananalita mo. Sabi ko, what? I am just being honest, mahal kita, sabi niya ulit. Sinaman ko siya ng tingin. Ewan ko sa'yo, kumain ka na nga lang. I said. Okay, he said. I saw how his lips stretched a smile, pero agad iyong natabunan ng samubos siya ng kanin. Are the renovation of the house already done? Or under construction pa rin? Tanong ko para may ba ang topic. Ewan ko para akong hinahabol ng mga aso sa lakas ng pintig ng puso ko. Ah yes, it will be done within 2 weeks. Lilipat na tayo doon pagka-uwi ko galing sa States, sabi niya. So 2 weeks ka sa Amerika? I asked. Yes, mga bigating clients kasi ang meron ako. You know my father's business is well known all over the world, kaya maraming nakikipag-deal sa akin. Sabi niya. Ganun ba? I said bitterly. I'll call you from time to time, sabi niya. No, it's okay, business mo muna ang unahin mo. Sabi ko. No, you are more important than my business there, if I can just take you with me, but it's too dangerous and maybe something bad will happen to you and my son, your security will come first, and when I close the deal I'll go home right away. Paninigurado nito saka hinawakan ang kamay ko at hinalikan iyon. Hindi ko mapigil ang hindi mapangiti, marupok nga siguro ako, hindi ko mapigilan, ang sarili kong hindi magpakasaya. Susulitin ko na lang siguro ito while I still have a long time to be with him, I know there is an end to all of this, parang panandali ang saya. I can't force myself not to smile, he smiled at me too, before returning his gaze to his food and eat. Ilang araw na rin ang lumipas simula nung nag-away kami, nakaupo ako ngayon sa kama habang nag-iimpake ng gamit niya, hindi pa ako nagbibihis ng corporate attire ko. Flight niya na mamaya papuntang Amerika, para mag-close ng deal sa mga big-anting kliyente niya ron. Nasa sala siya kasama si Dan, siguro nagbobonding muna, hindi pa kasi namin nasasabing aalis siya pansamantala. Nang matapos sa pag-iimpake lumabas ako sa kwarto namin at sinilip sila, itinali ko ang buhok kong nakalugay saka ako nagtungo sa sofa kung saan sila naglalaro. I tapped his shoulder, lumingon ito sa akin. Nasabi mo na ba? I asked. Hindi pa, hinihintay kita, sabi niya. Baby, tawag ko kay Dan, nilingon ako nito saka ito ngumisi bago sumagot. Mama, he asked. Aalis si Papa, panimula ko. Saan po siya pupunta, iiwan na naman po ba niya tayo? He asked. Naging malungkot ang mukha nito, nilingon ko si Greg at nakita ko din kung paano lumungkot ang mukha niya. Aalis lang ako saglit tas pag uwi ko maglalaro tayo ng magdamag, okay? Sabi niya. Umupo ako sa gilid ni Dan saka siya niyakap at hinaplos ang buhok. Don't be sad, uuwi naman si Papa mo, pagpapagaan ko sa loob niya. Naramdaman kong nanginig ang balikat nito sanhi na umiiyak na ito. Hinagod ko ang likod niya saka ito pinatahan. Uuwi naman si Papa baby, aantayin natin si Papa, okay? Tapos lilipat na tayo sa bagong bahay natin. Sabi ko. Ayoko pong umalis si Papa, Papa wag na po kayong umalis. Umiiyak na sabi niya bago humikbi ng ilang ulit. Lumapit sa amin si Greg sa kanya, kinuha sa bisig ko si Dan at kinarga. You don't want me to leave. Just tell me I'll cancel my flight, sabi niya. Namilog ang mata ko, no kailangan niya yun. No you don't have to, ako na ang magpapaintindi sa anak ko. I thought we already talked about this. Family comes first, kung ayaw niya, sige magpapadala na lang ako ng representative, para hindi na ito umiyak, he's my child, sabi niya agad akong umiling. Talaga po, naging masigla ang boses ni Dan at saka pinunasan ang luha sa pisngi. Dan, puna ko, it's okay, sabi naman ni Greg. I rolled my eyes, nagiging spoiled na ito simula nung magkita silang mag-ama. No kailangan kanila doon, you don't need to do this, kaya ko naman siyang patahanan, sabi ko. Umiyak na naman si Dan, siguro akala niya nag-aaway kami dahil sa kanya. Mama, Papa wag na po kayong mag-away, Mama. Umiiyak na sabi niya saka ako nilangon, nakapout pa ito habang umiiyak. Agad na kinurot ng pinong-pino ang puso ko dahil sa nakita.
Pagbigyan na muna natin, sinabi ko na Seong babawi ako hindi ba? Sabi niya mahigpit na yamakap sa kanya si Dan. Bumuntong hininga ako bago tumango, kung gusto niyang bumawi sige pagbibigyan ko siya. Umalis na lamang ako sa pagkakaupo sa sofa saka nagtungo sa kwarto, para magbihis, baka malate pa ako sa opisina.